Okay po, ang balita ngayon officially ay nag-disband na itong Terra Firma Jeep. Ito'y inanunsyo na mismo ng Terra Firma dito sa kanilang mga players at officials at naghahanap na raw itong line-up o itong mga opisyales ng trabaho para mapunta sa NCAA, sa UAAP, sa MPBL at sa iba't iba pang liga dito sa Pilipinas. Alam naman natin ngayon na itong Terra Firma, ayon dito sa mga reports na lumabas ay 99% sure na raw na Zamboanga Valientes ang bibili dito. So matutuloy na talaga yan at ang inaabangan na lang kung sino pa yung ibang mga teams na baka mabenta. Of course, naibalita natin kahapon na itong Strong Group Athletics, yung Mighty Sports, pati na itong Macau Black Bears at yung iba pang mga teams, iba pang mga kumpanya interesado na pumasok sa PBA. Sa tingin natin, bukod dito sa Northport, Patampier at Blackwater, baka itong Phoenix Fuel Masters for sale na rin. Pero bukod dyan, meron din posibilidad na meron mga kumpanya na magtatayo ng team from scratch, sabi nga nila. So baka yung 12 team sa PBA maging 16 na next season o baka maging 14. Depende na lamang yan kung ano mapagkasusunduan nila pagdating dito sa, siyempre, pag-purchase o pagdagdag ng mga team sa PBA. Mukhang ganyan nga ang magiging usapan. At kung sakasakali nga na madagdagan ng ibang mga team sa PBA, good news yan dahil syempre hindi na mawawala ng hanap buhay yung ibang mga players, pati na mga coaching staff at syempre mga utility personnel. Kaya iyan ang importante ngayon para dito sa barangay, dito sa mga teams ngayon. At alam natin ang PBA, pag-aaralang mabuti kung ano ang dapat nilang gawin para masiguro na kung 14 man o 16 yung mga team sa PBA nasasali next season. At ang susunod naman natin balita, isang panalo na lang itong San Miguel Bire, makakapasok na sila sa finals pagkatapos talunin itong Barangay Ginebra. Nagpakitang gilas itong si CJ Perez at si Jericho Cruz, sila nanguna at naka-double-double si Junmar Fajardo. Ang nakita natin dito naging advantage ng San Miguel, mukhang gumaganda na yung pakiramdam ni Junmar at nakapaglalaro na siya ng mahabang minuto. Hindi na siya katulad nung Game 1, Game 2, talagang nahihirapan. Pero ngayon mukhang okay na si Fajardo. At ang nagiging problema ng SMB na lang ngayon ay siyempre yung paghabol ng Ginebra. Pero so far maganda pinapakita nila at maraming naniniwala na kinakailangan tapusin ng San Miguel Birito sa linggo. Dahil kapag umabot yan ng Game 7, siyempre yung presyo sa kanila mapupunta. Kaya kung ikaw ang San Miguel, gusto mo na tapusin na yung serye as soon as possible. Ang magiging importante dito sa San Miguel pagdating dito sa Game 6, kinakailangan tratuhin na nila yan na parang Game 7. Pangalawa, ang kinakailangan maganda yung start ng San Miguel kasi dito sa Game 5 o Game patamag dito sa Game 5, natambakan sila na 14 points ng Barangay Ginebra nung first half, nung first quarter. Mabuti na lamang nakahabol sila nung second. Kung ikaw ay fan ng San Miguel, nagugustuhin mo, mas maganda ang start ng San Miguel at hayaan mo Ginebra na subukang humabol. Pero sa ngayon, ang importante dito sa Beermen ay naging okay na ito si Junmar Fajardo at nakita na natin na nagdo-dominate na siya talaga sa loob. Kaya yan ngayon ang magiging bentahin nitong San Miguel. At isa pa, baka itong si Dre Kahilig makapaglaro na dito sa Game 6 at yan ang importante dahil nakita natin kulang sa big men itong San Miguel. Kaya yan ang kinakailangan nila ngayon. Kaya abangan na lang natin kung anong gagawin ng San Miguel kung matatapos na nga nila itong serye na to o kung hahaba pa ito dito sa mga susunod na araw. Dahil siyempre magpe-prepare din ang Barangay Ginebra. Samantala naman, ang balita natin, mukhang ito raw Barangay Ginebra. Of course, alam natin kinakailangan niya manalo dito sa susunod na game. Kung hindi, Boracay na yan. Kaya nga mukhang magkakaroon daw ang Ginebra ng pagbabago dito sa kanilang roster at inaasahan natin na magkakaroon sila. Sabi nga nila baka humabol daw ng trade itong Barangay Ginebra o kaya naman ay kumuha ng free agent bago mag Game 6. Pero sa tingin ko medyo malabo na yan. Dahil kinakailangan kung ikaw ang Barangay Ginebra at gusto mong gumawa ng hakbang, sabay magagawa ka dapat ng major move bago nagsimula yung finals. Sabi nga nila dapat kumuha daw ng center ang Ginebra. Pero mukhang hindi nga nila nagawa yan. Kaya ngayon, abangan na lang natin kung magkakaroon sila ng panibagong move sa mga susunod pa na conference na sa susunod na araw. Dahil syempre sa linggo na yung game, sa tingin ko medyo mahirap nang gumawa ng trade itong Ginebra. Kung gagawa man ng trade si Coach Tim Cone, yan ay para sa susunod ng season.
kung saan magdadagdag sila ng mga additional players. Sa tingin ko, ang kulang sa Barangay Ginebra ngayon ay big man. Dahil yan talaga ang hinahanap ngayon ng Barangay Ginebra dahil nakita natin, ito naman si Troy Rosario, hindi yan center, stretch 4 yan. At itong si Japet Aguilar, yan ang problema, siya lang talaga center ng Ginebra at kapag na-foul trouble, nagkakaroon sila ng problema. Kaya yan ngayon na nagiging problema dito sa Gene Kings. At kung ikaw si Coach Tim Cone, kailangan masolusyonan na yan para naman magkaroon sila ng tsansa dito sa susunod pang mga araw. Dahil syempre, pag natalo sila sa San Miguel, uwi na. At marami naniniwala na eventually itong TNT Tropang Giga, kahit na natambakan sila dito sa Game 5, babawi yan. Dito sa Raynor Shine, natatapusin na yung serye. Kaya ang sabi nga ng iba, magiging San Miguel TNT kaya finals o baka makahirit pa itong Barangay Ginebra. Kaya yan ang magiging importante para dito kay Coach Tim Cone na ayusin niya. Samantala naman itong TNT Tropang Giga, ang balita natin ay mukhang gustong kunin itong si Chris Newsome para sa next season para madagdagan yung kanilang guards pa. Mukhang ang balita kasi ito raw TNT mas gustong si Newsome ang makuha kaysa dito kay Cedric Bearfield. Dahil ang paniwala ng TNT, mas sigurado ka dito kay Newsome na hindi mag-aal sa balutan. Hindi katulad ni Bearfield na baka kapag nakakuha ng offer sa ibayong dagat ay magdesisyon na lamang na iwanan sila sa ere. Katulad ng ginawa ni Mikey Williams. Kaya nga ngayon, itong TNT Tropang Giga, yan ngayon ang aabangan natin kung kailan nila makukuha si Chris Newsome. Hindi yan mangyayari ngayong finals. Siyempre, pagkatapos na ng season na ito, matutuloy if ever yung pagkuha dito kay Chris Newsome. Kaya yan ngayon ang magiging maganda rito para sa TNT Tropang Giga. If ever makuha talaga nila itong si Newsome. Pero kailangan talaga na magkaroon ng additional na firepower ng TNT dahil ang balita natin mukhang hindi lang Grand Slam ngayong season ang gusto nila, kung hindi maski na next season magkaroon ng Dynasty. Sabi nga nila baka back-to-back Grand Slam ang aabangan dito sa TNT dahil sa lakas ng lineup nila. Tignan nyo na lamang, meron kang Jordan Heading, meron ka pang Jason Castro next season, plus nandyan si Reynan Batak, magiging healthy na rin yan. Of course, alam natin doon sa center nila, nandyan si Roser, nandyan din si Kelly Williams, si Poy Eram, si Calvin Oftana, si R.R. Pugoy, si Glenn Cobuntin. Kaya ang lakas nitong lineup ng TNT next season, yan ang aabangan ng karamihan ngayon. Plus of course, alam natin na pagdating sa Commissioner's Cup at Governor's Cup, nandyan si Ronde Hollis Jefferson. Kaya magiging matindi talaga itong TNT at sigurado aabangan natin ngayon kung ito anong gagawing move ni Al Francis Chua. Shoutout kay Dexter Domer, kay Enju, kay Katsakino Dokusin, Dalmacio de Guzman, Malyari Mascareñas. Binabati na rin natin si Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Anthony Alon, Michael D, RG Bueno at Dalina family, at lahat ng ating taga-subaybay.